Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Oh, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit, through the one who strengthens me, strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Greater is He, declare it now. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. In the name of Jesus, name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit, through the one who strengthens me, strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Great and mighty in me. Great and mighty in me. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power. Come on, everyone, underneath my feet. Sing it again. For the Lord is my tower, and He gives
ng mga pagsubok. Tayo po'y manalangin sa ating Ama, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Batid po namin na ikaw ay lagi nandiyan nakatanaw. Bigyan mo po kami ng kalakasan ng kalooban ngayon upang sa ganon, maunawaan namin ang iyong mensahe. Alam namin, Panginoon, na lagi kang may mensahe sa bawat pagkakataon na kami nagkakasalo-salo sa iyong mga salita. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama. Ama, patawarin po ako sa mga kasalanang nagawa ko sa nakalipas na oras. Linis mo po ang aking puso, gayon din po ang gagamitin mong speaker na si Brother Ding. Bigyan mo po siya ng kalakasan, spiritual higit sa lahat, ang kapangyarihan, the power from above, ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Dalangin namin na madagdagan pa ang aming mga nalalaman tungkol sa mga kaloobang gusto mong gawin namin, Panginoon. Hindi po ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo po ang makapangyari. Come, Holy Spirit, luklukan mo po ang aming puso. Bigyan mo po kami ng mababang kalooban, Panginoon, sapagkat sa mga oras na ito, para lang kaming mga bata na tatabi sa iyo at makikinig sa iyong mga salita. Patuloy kang kumilos sa mga darating mga minuto upang sa ganon, mapuspos kami ng iyong mapaghimalang mga salita. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, welcome po sa Word of God. Ito po yung tuwing 6 o'clock in the evening, at tuwing second at saka fourth Sunday po. So, pasensya na kayo kung medyo nagkamali ako sa mga una. Kasi first time ko lang pong gagamit ng Zoom na ako yung mag-host. Anyway po, ngayon po, i-welcome po natin si Brother Ding Alban. Mula po siya sa CALP, sa Catholic Lay Preachers of the Philippines. At siya po ang gagamitin ng ating Panginoon upang sa ganun sabihin na natin may mga bagay na tayong alam tungkol sa mga salita ng Diyos. Pero naniniwala ako na sa bawat pagkakataon na tayo magkakasama-sama, meron at merong bago na mensahe ang Panginoon. Amen po. At ang kanya pong topic ay pinamagatan niyang Power from Above. So, narinig niyo po ba ako, Brother Ding? Pa-unmute na lang po. Wait lang po Parang hindi ko kayo marinig Titingnan baka ako ang naka-ano. Ano naman po ako, naka-unmute naman. Kayo po. So, Brother Ding, bakit di ko kayo madinig? Salita nga po kayo, Brother Ding. Narinig niyo po ako? Wait, teka lang po. Ayan. Sige po, narinig niyo na po ako? Okay po. Ayan na po, sige. Clear. Okay, sige po. Pwede na po kayo mag-start sa topic niyo. Diretso na agad. Okay, Opo, sige na po. Naka-Facebook live naman po tayo Ano po? Naka-Facebook live. Okay, sige po. praise Sige the po. Lord. Praise the Isang Lord po. mabiyayang gabi po sa inyong lahat. At nananalig tayo na ito'y plano sa atin ng Panginoon. Kaya pagnilayan natin yung itong salita ng Diyos na ating inihanda ng Panginoon para pagsaluhan natin sa oras na ito. Nananalig tayo na there's no such thing as coincidence. Ito po'y itinakda ng Panginoon matagal ng panahon at tayo ay tinawag ng Panginoon para ito ay namnamin at of course i-absorb natin. Sabi ito sa Gawa chapter 1 verse 8. Sabi dito sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit, meron siyang binitawang kataga, mga salita ng Panginoon. Sabi niya dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Praise the Lord. God. Okay, mga kapatid, yung tinutukoy na power doon, mga kapatid, ay ang
power ng Holy Spirit na ipinangako ng Panginoon na pag siya'y nag-ascend na sa langit ay susuguin niya ang Espiritu Santo at pinaganap noong Pentecost. At mula noon ay ito na ang nag-empower sa lahat ng mga mananampalataya. Basta tayo sumampalataya kay Kristo, kay Jesus, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, i-empower tayo ng Panginoon. Pero paano natin ito makakamtan? Hindi ito basta na lamang nagaganap sa ating buhay, because sabi nga, meron tayong participation, makikikooperate tayo. Kasi ganun lagi ang Panginoon Laging pagka ating pag-aaralan ng salita ng Diyos, yung sinasabing tipan or testament, ito po ay kasunduan. Ang ibig sabihin ng testament ay kasunduan. Kaya may Old Testament and the New Testament. Now, pag sinabing kasunduan, mga kapatid, mayroong dalawang party na nakipagkasundo. At kapag ang isa ay tawag doon breach of contract, yung hindi tumugon o hindi ginawa niya yung party niya, ay wala siyang karapatang obligahin yung kabilang parte na isakatuparan yung kanilang napagkasunduan. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Okay, halimbawa, sa isang kasunduan, sa isang deal, ito ang ating kasunduan, pero hindi ka tumupad, hindi mo ako pwedeng obligahin na ako ay tumupad din sa akin sapagkat ikaw ang unang sumira sa ating kontrata. Amen. Kaya yung salita ng Diyos, yung Old and New Testament, ay tinatawag ding covenant. Covenant. Ibig sabihin kasunduan ng Diyos sa tao. Kaya lagi nyo mapapansin, from the Old Testament hanggang sa New Testament, ay laging ganyan ang arrangement, yung pagkakaayos. Sabi lagi doon ay, gawin nyo ito, sabi ni Lord, at gagawin ko ito. Gawin nyo ito at gagawin ko ito. Pag hindi nyo ginawa yan, ay hindi mo masasabi sa Panginoon na, Lord, ay hindi ba sabi mo ito, ay hindi mo naman tinupad yung iyong tungkulin, yung parte mo. At ganyan din sa pagtanggap natin ng kapangyarihan galing sa Diyos. Ano ba itong mga kapangyarihan na ito? Na pinagkakaloob sa atin sa sandaling tayo ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Number one, ito ay yung power to overcome our sinful nature. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, tayo po ay meron tinatawag na yung kumbaga sa tayo hindi na pure, Tayo ay na-contaminate ng instinct ni Satan, Kaya meron tayong tinatawag na disobedient spirit, Mas madali sa atin ang sumuway kaysa tumupad o sumunod sa kalooban ng Panginoon. At alam ng Diyos yan, kaya nga sinubo niya ang Espiritu Santo upang bigyan tayo ng kapangyarihan na ma-overcome natin yung sinful nature natin, yung kalikasan natin na mas madali ang sumuway kaysa sumunod sa kalooban ng Diyos. Di ba? Mas madali ang magalit kaysa umunawa. Tama po ba? Amen. Mas madali ang magalit kaysa magpasensya. Alin ang tama? Di ba magpasensya? Di ba magpatawad? Pero mas madali ang magalit, madali ang magpanta, mas madaling gawin. Yun po ang ating tinatawag na sinful nature. Amen. Okay, kaya kailangan natin ang power from above. Para itong kahinaan natin ito, yung sinful nature na yung kalikasan natin, inclined ba tayo na mas madali tayong makagawa ng kasalanan kaysa gumawa ng mabuti. Kailangan natin. Kaya merong kanta na tinatawag na gusto kong bumait pero di ko magawa. Amen. Amen. Talagang di natin kayang gawin without the power from above. Kaya naman sinugo niya ang Espiritu Santo to empower us para ma-overcome natin itong sinful nature natin. Kasi nung sa luma akong buhay, mga kapatid ko sa Panginoon, ilang beses akong nag-alis ng sigarilyo, huminto ng pag-sigarilyo. Napakaraming ulit, mga kapatid. At saka alak. Pero ito hindi ko napagtagumpayan. Every time na madarating akong kaibigan na may dalang Blue Seal, nako, balik uli yung aking paninigarilyo. Lalo na pagka-stage side din yung iinumin namin, nako, lalo masarap ang pulutan, balik uli yung aking pag-iinom, yung paglalasing ko.
Pero nung makilala ko ang Panginoon, tinanggap ko ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Panginoon. Mga kapatid, pinararangalan ko po ang Panginoon sapagkat sa Kanya lahat ng karangalan. Ni isang stick ng sigarilyo, hindi ako humawak. Ni baraha, hindi ako humawak. Kahit baraha sa patay. Ay, sa lamay sa patay. Amen. At ni isang patak na alak ay hindi na ako uminom. Mga kapatid, kahit po beer. Nagawa ko yun. Pero nung araw, hindi ko po magawa. 3 days lang na hindi ako makainom. Parang hindi na kondisyon ng aking katawan. Pero praise the Lord, He empowered me. Hindi ko magagawa yun. For 28 years, yun po ang nating pinagmamalaki sa Panginoon. Na yung ibig sabihin, tinataas po ang Panginoon sa ginawa niya itong sa akin, mga kapatid. Isa pa, mga kapatid, yung power to drive out evil spirit in the name of Jesus. Alam nyo kasi, hindi ko mo gamitin natin ang pangalan ng Panginoong Jesus ay makapagpapalayas na tayo ng demonyo, lalo yung mga inaalihan ng espiritu ng demonyo. Kapag wala sa atin ang Holy Spirit din, ang pangyarihan ng Diyos, kahit magsalita tayo ng in Jesus' name, hindi po yan, wala po yung effect. Unless na in-empowered tayo ng Panginoon. At yan ay through the presence of the Holy Spirit. Kaya kailangan muna ay sumaatin ng Espiritu Santo. At alam nyo kasi, nung tayo binyagan, dear brothers and sisters, tinanggap natin ang Espiritu Santo. But just the same, mga kapatid, doon sa mga nauuna na mananampalatayang tumanggap ng Espiritu Santo, ngunit hindi nila inalagaan ng Espiritu Santo, mga kapatid ko sa Panginoon, iniwan sila ng Espiritu Santo. Katulad ni King Saul, King Saul, iniwan siya ng Espiritu Santo. At I believe, itong si Judas din, dahil hindi niya inalagaan din, kaya iniwan din siya ng Espiritu Santo. At marami mababanggit po yan. Mababasa niyo kung palabas ako ng salita ng Diyos, maraming iniwan ng Espiritu Santo kahit na tinanggap na nila yon. At tatandaan po natin, sabi nga sa Ephesians chapter 4, verse 30, sabi doon ay, huwag niyong bigyan ng pighati ang Espiritu Santo. Anong ibig sabihin nito? Huwag bigyan ng pighati ang Espiritu Santo. Kapag namibigati ang Espiritu Santo na nasama sa atin, syempre, kahit po kayo, iiwan nyo rin yung nagbibigay sa inyo ng bigati. Tama po ba? Yeah. Normal po yan. Kaya napakahalaga na pinananatili natin ang Espiritu Santo sa atin para nasa atin yung power ng Panginoon para kahit espiritu ng kadiliman ay kaya nating utusan lumayas. Isa pa ito, yung power to triumph over trials. Alam niyo mga kapatid, every now and then tayo ay makaka-encounter ng trials. Of course, part po yan ng pagiging Kristiyano. Part yan ng ating pananampalataya. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7, dahil ang iyong pananampalataya higit kaysa ginto. Kaya kung ang ginto nga ay tinetest upang malaman talagang dalisay, itetest din ang ating pananampalataya. Amen. Ngunit kung hindi tayo puspos ng Espiritu Santo, wala tayong power from above, the Holy Spirit, tandaan po natin, hindi natin kaya na i-overcome yung mga pagsubok na yan. Pero kapag sumasa atin po ang power from above, tandaan po natin, kayang-kaya po natin yan. Bakit? Hindi natin solo. Actually, mga kapatid, hindi na talaga tayo ang kikilos eh. Si Lord na talaga ang kikilos. Amen. Dahil sa kapangyarihan ni Lord. Amen po. Kaya, madali lang ang buhay ng mga Kristiyano. Ang kailangan lang talaga, lagi tayong puspos na Espiritu Santo. Yun lang po. Kasi marami tayong pinagsisikapan, pinagpupunyagian, mga kapatid. Pero, hindi natin pinagpupunyagian yung talagang dapat nating pagpunyagian. Talagang bigyan ng pansin, bigyan ng panahon, bigyan ng pagsisikap. At yan, yung ma-maintain natin ang presence ng Holy Spirit, the power of God. Amen? Okay, kaya naman napakahalaga niyan. So, ano man dumaan sa ating pagsubok, ay mapagtatagumpayan po natin yan. Kahit paano yan, basta in-empower tayo. Amen? Siya nagbibigay kasi ng lakas eh. Siya din na nagbibigay ng talino. Siya din na nagbibigay ng gabay. Pangako yun ni Lord na yung Holy Spirit, yan ang magiging papel niya. Okay, next is ito, isa pang power, yung power to triumph over temptation. Sa dami ng tukso sa mundong ito, mga kapatid, napakahirap magpakabanal dito sa mundong ito. Amen. Kung tagga ng sarili lang natin.
lalo pa yung internet. Nako, lalo sa mga kalalakihan, their brothers and sisters, nako, napakahirap. Pero kapag sumasa atin ang kapangyarihan ng Diyos, magagawa natin tanggihan ang lahat ng temptation na yan. Lalo na yung temptation ng pera. Nako, yan na daw nasusukat ang katatagan ng isang mananampalataya, ang kadalisayan ng isang mananampalataya kapag pera ng pinag-usapan. Totoo po yan. Hindi lamang yung pagiging yung matutokso ka magnakaw o matutokso ka kumuha ng pera ng iba. Hindi yon. Hindi lang yon. Kundi yung tukso na mahalin mo yung pera na hindi mo kayang ipamigay, hindi mo kayang itulong. Yun ang mas madali, yun ang mas pangkaraniwan nung tayo bumabagsak. Yung mga mananampalataya, mas pangkaraniwan. Parang hindi ka nga nagnanakaw, pero nagkakait ka naman. Nagdadamot ka man, nagkukuripot ka naman. Maaaring hindi ka nga nagnanakaw, hindi mo pinakikilaman ng pera ng iba, pero hindi mo kayang labanan yung tukso ng pagiging maramot, pagiging kuripot. Di ba? Okay, isa pa yung power to triumph over fears. Yan, maraming kinatatakot lalo ngayon, pandemic ngayon. Ang dami ngayon, sabi, nababalitaan natin, na-depressed na, nag-isip na ng kung ano-ano. Bakit? They don't have the power. Hindi lang nabigyan ng SAP, nagwawalag na. Di ba? Bakit? Marami siyang kinatatakutan na mamuntawi sa kanyang labi. Paano ngayon? Saan kami kukuha ng mamamatay kami, magamatay kami ng gutom, etc. Di ba? Bakit mamuntawi sa bibig ng tao yan? Sapagkat, mga kapatid, wala siyang power within na ibinigay ng Holy Spirit. Mga kapatid ko sa Panginoon. Praise God! God is just so faithful. Kaya naman tinuruan tayo kung paano tayo magkakaroon lagi. Mapapanatili natin yung kapangyarihan ni Lord na ibinigay sa atin nung tayo ay binyagan. Amen? Lalo na kapag tayo ay mga nagkakarismatic na, mga kapatid ko sa Panginoon. Ay, nako, magagawa po natin manapanatili yung power ni Lord sa atin para yung lahat ng daraan sa ating buhay ay mapagtatagumpayan natin. Amen? Okay. Bibigyan tayo ng power to overcome our sinful nature, power to drive out evil spirit in the name of Jesus, power to triumph over trials, and power to triumph over temptation, power to triumph over fears. Pati ang takot na yan, tatawanan mo lang yan, yung mga banta-banta na yan, yung mga nababalitang pangit na yan, tatawanan lang natin yan. Amen. Kapag sumasa atin ang kapangyarihan from above. Amen po. Amen. Now, paano ipagkakalob sa atin ng Panginoon ito? Sabi ko nga, this is our part. Ito yung available available yung power na yan Andyan lang yan Gustong-gusto ngang ibigay ng Panginoon Sa totoo lang, gusto-gusto niyang i-empower ang bawat mananampalataya. Bakit? Napararangalan ng Diyos kapag tayo namumunga, sabi ng Panginoon Kapag tayo namumunga, ibig sabihin, kapag nagagawa natin yung kalooban ng Diyos, napararangalan ng Diyos, kaya gusto niyang ibigay yan. Okay, sinabi pa rin ng Panginoon, humingi kayo at kayo bibigyan. Amen po? Amen. Okay, so, number one, mga kapatid ko sa Panginoon, para tayo ay mapasa atin itong power na ito manatili. Manatili talagang empowered tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Isa-isa natin yung letter ng power. Number one letter noon ay P, and then O, and then W, and then E, and R. Isa-isahin lang natin ito para madali nating tandaan. Ginawa ko pong acronym ito para sa gayon, madali nating matandaan. So, ma-check natin ang sarili natin. Am I doing this? Baka naman kaya ako'y talu-talunan. Baka naman kaya ako ay pabagsak-bagsak. Baka naman kaya ako ay lagi na lang natatakot. Baka naman kaya ako ay laging bigo. Laging nadadala ko ng aking mga kahinaan. Ay, is because hindi ko ginagawa ang limang ito. Number one is letter P, yung letter P, yung prayer. Alam niyo, walang mananagumpay ng mga lingkod ng Panginoon ever since the Old Testament. Ang lahat ng mga mananampalatayang nag-record, nagbigay ng record na magaganda na talagang powerful life, mga kapatid ko sa Panginoon, ay yung mga taong prayerful. Prayerful. Walang naging banal na hindi prayerful. Walang nakapagpalayas ng mga demonyo, kahit pa si Satanas, na hindi prayerful. Actually, mga kapatid ko sa Panginoon,
ang mga taong talagang nagtagumpay at nakapagtaas ng bandera ng Panginoon ay yung mga taong halos hindi na tumitigil ng pananalangin. Kaya kapag ito ang kinatamaran natin yung pananalangin, tandaan niyo po yan, kayang-kaya tayong igupo ng Diablo. Amen. Amen? And one of the best prayer, mga kapatid ko sa Panginoon, is the rosary. Kapag tinuklas lang natin kung ano ang power niyang prayer na rosary, kaya ako everyday, nagro-rosary kami mag-asawa, mga kapatid. At talagang we experience, hindi kami nakakaranas kahit pa pandemic dito, kahit hindi ako nabigyan ng SAP na yan, ay hindi kami nagkulang, hindi kami talaga nakaranas ng pighating buhay. Why? Because there is power. Amen po? Okay, sabi sa Matthew chapter 26, verse 41, ito, sabi ni Jesus, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. See? Kung gusto nating mapaglabanan ng ating laman, ang kahinaan ng ating laman, o whatever man na i-encounter ng ating sarili, we need to pray. Pray. Kaya nga sabi, pray pa more. Amen? Amen. Okay. Kaya tingnan nyo, ayaw na ayaw ng Diablo na tayo nananalangin. Kaya nananalangin na tayo, naku, ginugulo pa ang isipan natin, lalo pag nagro-rosary ka, naku, magro-rosary ka ng walang lasa. Ibig sabihin ng walang lasa, hindi naman sa puso, makatapos lang, kaya nagdudumalik. Amen. Di ba? Amen. Amen. Pero kapag tayo babad sa panalangin, maraming tao kung saan nagbababad, babad sa internet, babad sa Facebook, babad sa... Hindi balik kung ang pinagbababara natin ay pagpapakabanal. Pero hindi. Saan tayo nagbababad? Lahat ng nakikinig ngayon, saan ka nagbababad, kapatid? Ang pinakamagandang pagbabaraan, prayer. Amen. Prayer. Sabi nga dito sa Luke chapter 22 verse 45 to 46, nung si Jesus, mga kapatid ko sa Panginoon, ay nakahanda ng magpakasakit, magsisimula na yung pagpapakasakit niya, at magsisimula ito doon sa pagdakip sa kanya sa halamanan ng Getsemani. Ito, niyaya niya ang kanyang mga alagad at niyayang manalangin. Pero yung mga alagad, natulog, mga kapatid. Kaya tingnan nyo, ang ginagawa kasi ng demonyo, papagurin tayo maghapon, gagawin niya tayong busy sa kung ano-anong bagay para pagdating natin ng gabi, ay nako, magsa-sign of the cross ka na lang. Hindi kompletong prayer yon, yung sign of the cross. Hindi ka nakikipag-usap sa Diyos noon. Kuhan niyo po? Kaya hindi excuse yun. Pagod ako iuunawaan na ng Panginoon yun. Paano mo naalaman na unawaan ng Panginoon yun? Sinabi ba sa iyo, naiintindihan kita kasi pagod ka? Hindi. Pinagod ka ng demonyo, tinuto ka ng demonyo sa mga bagay na lilipas. Hindi niya ginawa niyo, talagang inakit ka niya noon. Bakit? Alam niya may power ang prayer. Kaya sabi dito, pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Narat na niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. See? Kaya tingnan nyo, nung dinakip si Jesus, itong si Pedro na pinuno nila, ano nangyari? Kumuha kagad ng tabak. Di ba? Natala ng emosyon. Tinigpas yung tenga nung kawal. Hindi niya na-control yung sarili niya. Di ba yun ang tinatawag na simple nature? Yun ang simple nature, nagre-react ka kaagad. Bakit? Ayaw mag-pray Mas inuna ang tulog. Di ba, mga kapatid? Bato-bato sa langit. Tamaan. Okay. Next is ito. Letter O. Obedience to the will of God. Kapag tayo masunurin sa Panginoon, tiyak yun, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Lagi tayong sasamahan. Lahat ng mga obedience sa Panginoon, kasama nila ang Panginoon. Kasi yun naman talaga ang nais ng Panginoon Sabi nga ng Panginoon wala naman talaga, sabi sa Ecclesiastes talaga ang trabaho natin ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Nilikha tayo para sumunod, hindi tayo nilikha ng Diyos para sumuway. Kaya kapag tayo sumusuway, iniiwan tayo ng Panginoon. Kaya saan ka kukuha ng power? Sabi sa Psalm 14 verse 5, darating ang araw na sila'y matatakot sapagkat kakampi ng Diyos ang mga sa Kanya ay sumusunod. Ibig sabihin, ang matatakot yung mga kaaway natin, yung mga nagbabanta sa atin, yung mga gustong magbagsak sa atin, sila ang matatakot. Bakit? Sapagkat kakampi natin daw ang Diyos kapag tayo sumusunod.
Isipin na lamang ninyo kung kakampi natin ang Panginoon. Di ba sabi sa Romans chapter 8 verse 31, if God is with us, who can be against us? O paano tayo babagsak? Paano tayo matatalo? Mga kapatid, kung kakampi natin ang Diyos, sino kinakampihan ng Diyos? Sabi ng Panginoon, yung obedient, yung masunurin. Pero yung mga matitigas ang ulo, ang mga pasaway, nako, mga kapatid, iyan ang gumugulo ang buhay. Yan ang laging talo-talunan ng mga pakana ng demonyo. Maraming strategy ang demonyo para i-insist niya, isakatuparan niya yung kanyang plano. Tandaan po natin, gusto niya ma-execute yung kanyang plano ng perfectly. At ang number one dyan ay turuan tayong sumuway. Kaya kadalasan na nagaganap na plano ay ang plano ng Diablo sa buhay natin. Bakit? Kasi tayo mismo, meron tayong tinatawag na loophole, o yung tinatawag na pwedeng pasukan ng Diablo, yung doorway niya, at ang doorway niya yung disobedience natin, yung disobedient heart natin. Sabi sa James chapter 5 verse 16, sabi doon, the prayer of a righteous person is powerful. Amen. Ang panalangin daw ng taong matuwid o masunurin sa Panginoon ay makapangyarihan. Kaya kapag magpipray ka, Lord, alisin mo po itong mga ganito. Lord, powerful yun kung tayo ay obedient. Ang nangyayari, binabaliktad natin, gusto natin ang maging obedient sa atin. Ay ang Diyos. Baliktad. Hindi po pwede yun. Tayo dapat maging obedient para gawin ng Panginoon ang kanyang kasunduan. Ang kanyang kasunduan. Anong kasunduan niya? Sabi niya doon, darating ang araw na sila'y matatakot sapagkat kakampi ng Diyos ang mga sa kanya'y sumusunod. Sino ang kakampi ng Diyos? Yung mga sumusunod. O kung hindi tayo sumusunod, paano tayong kakampihan ng Diyos? O pagkakampi natin ng Diyos, we are powerful, more than conqueror. Amen. Amen? Amen. Okay. Praise the Lord. And letter W, ito, doon sa power. Para magkaroon tayo ng everyday power from above. Ito, mga kapatid ko, continuous, constant, consistent power. Ito, sabi sa Romans chapter 1 verse 16, Word of God ay kapangyarihan. Ang Word of God. Sabi dito, sabi ni San Pablo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita o mabuting balita ng Panginoon, the Word of God. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Okay, kabilang tayo doon sa mga Griego kasi mga hintil yun, mga kapatid. Tayo ay kabilang sa Gentiles. So, dear brothers and sisters, ang Word of God Yan, so, naputol siya. Anyway, itutuloy ko na lang siguro, no? Kasi naka-zoom tayo, pero i-ano ko si brother, no? Na mag-connect siya sa Facebook Live. So, i-recap ko lang yung sinabi niya na power from above. Kinakakaya lang natin na makaya yung mga makaalis sa mga tukso dahil sa kapangyarihan na nakukuha natin sa Panginoon. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti at kailangan talaga natin na sumunod sa Kanya para yung power niya, yung kapangyarihan niya talagang mag-manifest sa atin. Hindi madali talaga ang sumunod sa Panginoon kung hindi po tayo talaga susuko sa Kanya. Sa panahon na masasabi natin na kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, yung tukso mas malapit. Yung tukso, masasabi nating hello, naputol po tayo sa Zoom, brother. Opo. So, dito na lang po sa Messenger ko kayo tinawagan. So, tuloy niyo po. Okay lang? Okay, yan na. Sige. Okay, sige. Look natin. Okay, nasa letter W tayo, mga kapatid, ha? Nasa letter W tayo. Okay, pagpatuloy ng Panginoon ito. Sabi sa Romans chapter 1, verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Okay, tandaan po natin, tayo ay kasama doon sa mga Gentiles. Ang mga Gentiles pa yung mga Greek noong araw. Now, mga kapatid, natatandaan niyo ba yung encounter ni Jesus mismo face-to-face with Satan? Amen. Doon, di ba? 40 days siya ng papasting.
mga kapatid. Alam niyo ba na bawat sinabi ng demonyo, ang ipinanlaban lamang ni Jesus ay Word of God. At dahil Word of God lagi, may binabangga lagi siya. Una sabi niya, panunokso ng demonyo. O, di ba ikaw ay gutom na, o, pwede mo namang gawing mga tinapay, mga bato na yan. Kayang-kaya mo yan because makapangyarihan ka. Kaya para magtitiis ng gutom, yan ang mga bato, gawin mong tinapay, kayang-kaya mo yan. Pero dahil ang Panginoon ay punong-puno ng salita ng Diyos, ano ang sinabi niya? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Word of God yun. Kinuha niya sa Old Testament yun. Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon. So, tingnan nyo, bagsak si hindi niya natukso si Jesus, hindi niya nagawang i-tempt si Jesus. Tapos bumana pa rin siya tumigil. Sabi, alika, magpatihulog ka dito. Kasi para makita ng mga tao na ikaw ay anak ng Diyos, sasaluhin ka ng mga anghel sa kalangitan. Ng iyong mga anghel, sasaluhin ka. Di sikat na sikat ka. Yan ang ibig sabihin noon. Ng demonyo. Magbigay ka dito ng mga parang spectacular na palabas para humanga sila sa iyo. Pero anong sabi ng Panginoon? Kinote niya yung sa Psalm 91. Sabi doon, ang inano dyan, huwag mong subukin ang iyong Diyos. Ang sinabi pala ni Satan doon, yung kinuha niya doon sa Psalm 91, na iingatan niya ang kanyang lingkod kahit naalalayan ng mga anghel. Pero sinagot siya din ng Diyos. Hindi ko matanda ko saan verse. Sabi doon ay, huwag mong subukin ang iyong Diyos. Huwag mong subukin ang iyong Diyos. Nasusulat din naman na huwag mong susubukin ang iyong Diyos. Yun ang sinagot niya. So huminto na naman si Satan. Marami pa, mga kapatid ko sa Panginoon. Anong ipino-point out ko dito? Kapag tayo punong-puno ng salita ng Diyos, tandaan po natin, lahat ng situation na kakaharapin natin sa mundong ito, tandaan po natin na lahat ng sitwasyon na daraanan natin dito sa mundong ito, tandaan niyo po ito, mga kapatid, mayroong nakaangkop na salita ng Diyos na pwede nating gamitin. Amen. Para hindi tayo ibagsak. Ano man pangyayari yan? Tingnan nyo, bibigyan ko kayo ng sample. Magbawagi tayo. Halimbawa, tinutokso tayo na magyabang. Mayroon sabi ng Panginoon yan, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ano ang gusto mo? Kaaway mo ang Diyos o bibigyan ka ng grasya ng Diyos? Siyempre, pipiliin natin grasya ng Diyos. Ano ang word of God na binigkas doon? God opposes the proud. O kalaban mo ang Diyos kapag tayo mayabang, kapag tayo mahangin, kapag tayo mataas ang kalooban, kapag tayo may pride. O hindi gagawin natin magpakumbaba. Amen? Pag may tumagbagsak sa atin, sabi ng Panginoon, 1 Peter chapter 3 verse 9, sabi doon, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, ipanalangin nyo, kayo sila'y pagpalain. Yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala. Gusto natin pagpalain? Huwag tayong gaganti. Di ba lahat dinadaanan natin yan? At marami pang iba, mga kapatid. Lahat yan. Pinintulot ng Panginoon, nag-inspire siya ng mga tao. Kaya nga sabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang salita ng Diyos ay magagamit natin upang makapamuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? Look, magagamit natin yan kung paano tayo magtatagumpay and everything. Basta tayo ay salita ng Diyos ang ating pinangahawakan. Okay. Ito pa, sabi ng Panginoon, letter E. Ito talaga ang favorite ko. Letter E. Ano yun? Eucharist, yung banal na katawan at dugo ni Kristo. Nakikipag-isa tayo. Ang ibig sabihin kasi ng Eucharist ay fellowship, pagpapasalamat at pakikinabang o pakikipag-isa. Yung communion na tinatawag, communion. Pag sinabing communion, nakikipag-isa tayo. At ang the best na pakikipag-isa, yung talagang literal na pakikipag-isa. Ano yun? Pag tinanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo, nakikipag-isa tayo ng lubusan sa Panginoon. At tanda natin, kapag tayo nakipag-isa ng lubusan, anong makakatalo sa atin, di ba? Amen. Uulitin ko yung Romans chapter 8 verse 31. If God is with us, who can be against us? Paano magiging present siya ng talagang literal sa atin kapag tinanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo? Tingnan nyo, sabi sa Bible ito.
John chapter 6, verse 53 to 56. Tingnan, medyo mahaba-haba ito. Pakinggan nyo ng konti. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. So, yung kinakain na yung tinatanggap natin na katawan at dugo ni Kristo, totoo yun. 100% through the process of transubstantiation. That is a mystery that only God can explain, mga kapatid. Sinabi ng Diyos yan. Kaya manalig na lang tayo. Sinabi niya mismo, sapagkat ang aking katawan, ang aking laman ay tunay na pagkain. Tunay na pagkain, tinapay. At ang aking dugo ay tunay na inumin. Ano yung inumin yan? Alak. Sabi na, verse 56, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kanya. Tingnan nyo, ang promise, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kanya. Tunay na nakikipag-isa yan. O, sino pa magiging makapangyarihan kung kaisa mo ang Diyos? Sumasa iyo ang Diyos. Amen po, nawa maliwanag sa atin yan mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya lang maraming tao mga kapatid ko sa Panginoon hindi na tumatanggap ng karapat-dapat. Kaya minsan instead na tayo samahan ng Panginoon, nagkukulang pa tayo, nagkakasala pa tayo. Bakit? Tumatanggap tayo hindi ng karapat-dapat mga kapatid. Kaya every time na tayo tatanggap ng katawan at dugo ni Kristo, ihanda natin ang ating sarili. Amen? Amen. Kasi ang ganda nga ng pangako ng Panginoon, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? O, di ba? Okay, and last letter, mga kapatid. Letter R, ito, reliance. Ang reliance, ibig sabihin, nagre-rely ka, sumasandal ka, umaasa ka. Amen po. Saan? Sa kapangyarihan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Nagtitiwala ka ng lubos. Ibig sabihin, nakarely ka, pag nakarely ka sa iyong nanay, sa iyong tatay, doon ka nakasandal, doon ka nakaasa. Amen po. Doon ka nagtitiwala. Doon ka nagtitiwala. Sabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ito ang pangako na naman, sa gayon, kapag ginawa daw natin na 100% umaasa tayo sa Diyos, nagre-rely tayo sa Kanya, sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang pagka-Diyos, nagre-rely tayo sa Kanyang pag-ibig. Tandaan po natin, ang pangako niya, sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. O di ba powerful yan? Ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. What a promise, di ba? Grabe, no? O, sabi pa ng Panginoon, Isaiah chapter 40, verse 31, sabi to, ngunit muling lumalakas at sumisigla. O, muling lumalakas. Pag nangihina ka, sabi lang, mag-rely ka sa Panginoon. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Powerful. Amen? Amen. Malakas. Parang agila. Tanda natin, ang agila ay kinatatakutan ng mga hayop sa baba. Amen. Okay. Now, ito pa. Sabi sa Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8. Mapalad ang mga taong nagtitiwala. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Sabihin ng luntian, laging masigla. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Yan ang pangako ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Bibigyan niya ng power to overcome yung mga kahirapan, power to overcome everything. Mga kapatid sa Panginoon, na letter B, power na bunga ng prayer. Ibibigay sa atin through prayer.
power through obedience, power through Word of God, power through Eucharist, and power through reliance on God's Word. Amen po? And Amen. God's promise. Maraming pong salamat mga kapatid at nawa kahit pa paano nakapagbahagi ako sa inyo ng konti at nawa ay nakaabot sa ating mga puso ang mensahe ng Panginoon. Maraming pong salamat at pray po tayo ng konti mga kapatid. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father God, in the name of Jesus, we pray, Lord. We humbly pray actually, Lord. Alam namin wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kayang-kaya kaming talunin ang mundong ito. Kayang-kaya kaming ipagbalibagan ng Diablo kung kami nag-iisa. Ngunit kapag ikaw ay kasama namin, may kapangyarihan kami higit sa lahat ng kapangyarihan. Ikaw nga nagsabi, Panginoon, na the spirit that is within us is greater than the spirit of this world. Kaya naman, give us this power, Panginoon. Lord, lahat ng aking kapatid na nakaisap po namin sa mensaheng ito, Lord, I pray, abutin mo ng iyong blessing, and that blessing, Panginoon, ay nawa yung power from you, the Holy Spirit, puspusing kami lahat ng Espiritu Santo, upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng aming daraanan sa mundo ito, lalong-lalo ng aming sinful nature, para pagdating ng takdang panahon, sa pagbabalik mo, ay maging handang-handa kami, Panginoon, sumama sa iyong kaharian sa langit. In Jesus' name, amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, amen. Praise the Lord. Maraming pong salamat. Panginoon. So maraming pong salamat, Brother Ding, at sa iyong pagbabahagi at sa iyong oras. Amen. So bababa ko na po yung phone. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power. Come on, everyone, underneath my feet. Sing it again. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, help me, Lord. He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Amen. So, ang mensahe po talaga ng Panginoon tayong mga tao na talagang araw-araw prone tayo sa mga tukso na nagdadala sa atin sa kasalanan. Pero hanggat tayo ay nakikisa sa Panginoon, yung power from above, yung kapangyarihan ng Diyos, natatransfer po yan sa atin. Totoo yan. Kaya pansinin nyo, binahagi ni brother na dati siya ay mahilig magsigarilyo, uminom ng alak, mabarkada. Pero lahat yun, di ba? Lahat ng mga kahinaan natin, nakaya natin na unti-unting talikuran dahil sa Panginoon. Dahil kung tayo lang mag-isa, meron tayong tinatawag na likas na makasalanan o yung sinasabi na hindi natin sinusunod ang God's will, kundi yung human will. Kaya salamat na lang sa Panginoon, no? Napakadaming ibinibigay sa ating biyaya.
kapangyarihan, no? Natandaan ko, nabasa ko sa Bible, hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Panginoon, kundi espiritu ng kapangyarihan at pagpipigil sa sarili. Tayo, masasabi na natin hindi na tayo basta-basta ordinaryong tao. Kapag tayo ay talagang malakas na yung power natin, no? To overcome yung mga sinful nature, yung mga temptation, yung mga fear. Kasi nga, tayo ay may kinukunan na ng supply ng power eh. Unlike nung wala pa tayo sa Panginoon, talagang mabilis tayong malobat pagdating sa pag-ayaw sa tukso. Kaya lagi tayong nagkakasala. Ngayon, kung talagang tayo patuloy na magko-connect, no? Na kumbaga ay parang naka-plug lagi sa power ni God, asahan mo na marami tayong magagawa na hindi natin aakalain na magagawa natin dahil sa Panginoon. Amen? So tayo po magkaroon ng closing prayer. Sa ngalamat na anak ng Espiritu Santo. Amen. Salamat Panginoon sa muling pagpapaalala mo na kami may kapangyarihan dahil ikaw ang pinagmumulan po ng aming kapangyarihan. Salamat Panginoon sapagkat napakaraming wonderful na mga bagay na nangyayari sa buhay namin. Hindi ka mukha noon na kilala ka lang namin sa pangalan. Pero nung kami magkaroon ng relasyon sa iyo, ng love story, nalaman namin ang power of your love, ang naging sandata namin. Yung pag-ibig namin sa iyo, ang naging power namin. Yung unconditional love, God, na ibinigay mo sa amin. Yun po yung nagiging power namin para patuloy kaming lumaban sa mundong ito. Huwag kaming mag-alala, Panginoon, kung kasama ka namin, sino ang laban sa amin. At kung ano man yung pagsubok na pinagdadaanan namin sa mga oras na ito, may katapusan yun, Lord. Yun ang sigurado sa buhay, may katapusan ng lahat. Kaya magtiyaga lang kami, sabi nga ang nagtitiis ang nagtsatsaga hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Sana Panginoon, dagdagan pa namin yung connection namin sa iyo para yung power from above hindi mawala hanggat kami nabubuhay. Ang lahat nito ay dalayan ko sa Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalamat na Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, purihin po ang Panginoon. And yun po, mamaya pong 8 o'clock, tutuloy po natin yung dating daily gospel at mamaya po yung Sunday gospel. Kasama po natin si Brother Philip Punsalan. Isa po siyang professor, isa po siyang member din ng Kalap, isa rin siyang preacher. So marami po tayong matututunan sa kanya. Alam naman po natin ang mga teacher, magaling po yung mag-advise, magturo, no? So at maganda rin ang gospel ngayong Sunday tungkol doon sa talinghaga ng 10 dalaga. So sana po mamayang alas 8 Facebook live ulit po ako. Sama-sama po tayo muling makinig ng mabuting balita. Maraming pong salamat and to God be the glory.